Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong napakagandang kanta. So yung title pala nito ay yung Mahal Kita by Renz Verano na reggae version. Okay? So kung gusto nyo ng strumming version nito, hanapin nyo lang dyan sa mga video natin. No? Kasi naturo ko na to strumming version. Okay? So dito sa tutorial natin, reggae. Okay? So dito pala mga ka-idol, sa reggae pattern is magiging dalawang klase. Okay? Magiging dalawang klase. So yung reggae pattern natin is yung palagi ko lang itinuturo. Yung magbe-bass kayo, nasasama yung string. Okay? Bass, nakasama yung string. Istramin nyo pababa. Tapos tap sa string, strum pababa ulit. Okay, so ganun lang. Kada chords, dalawang beses nyong gagawin. Okay, so sasampulan ko, ganito siya, kada chords. Isa pa. Tap, tsaka na kayo lilipat. Okay, yung pangalawang reggae pattern natin is pag nasa loob ng open close parenthesis yung chords, isang beses nyo na lang gagawin yung reggae pattern. Okay, so isang beses na lang, sasampulan ko rin, ganito siya. Lilipat na kaagad. Okay? So, ganun yung reggae pattern natin. So, dito muna tayo sa intro. So, yung intro nito, okay? Yung intro, kung makikita nyo dyan, lahat yan nasa loob ng open-close parenthesis, no? So, yung intro dyan is G. So, yung G, sa 3rd fret lang nakabar. Sa 4th fret, 3rd string. Sa 5th fret, 5th string, tsaka 4th string. Ayan yung G. Sunod is B minor. So, itong gagamitin na B minor natin, no? Explain ko mamaya kung bakit, okay? So, ayan yung B minor. Nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 7th fret, ayan. Dito naman sa kanyang 9, okay? 9th fret, 5th string, tsaka 4th string lang. Ayan yung B minor. Tapos, pupunta kayo ng A minor. So, yung A minor sa 5th fret nakabar, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ibabar nyo lang sa 5th fret. Dito naman sa 7th fret, 5th string, tsaka 4th string. Okay, ayan yung A minor. Tapos pupunta kayo ng D. Okay, yan yung kanyang intro. So, take note mga ka-idol ha, yung intro, nasa loob lahat ng open-close parenthesis. No? So, tandaan nyo rin yung chords na yan kasi halos yan din yung karamihang chords ng verse. No? So, proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So, yung whole verse niya rito mga ka-idol, kung mapapansin nyo, may open-close parenthesis yung ibang chords, meron ding wala. Okay? So, sinabi ko kanina, tandaan nyo yung chords. No? So, yung chords dyan is G. Ayan. So, hindi na natin ituturo. Okay? G. Tapos, B minor na may open-close parenthesis. Okay? Sinabi ko kanina na dito tayo mag-B minor kasi dito ko sasabihin na mas madali mag-E. Okay? Kasi kung dito na B minor, mas malayo yung E. Okay? Kaya dito tayo na mag-B minor. So, naturo ko na rin yan, B minor na nasa loob ng open-close parenthesis. Tapos, E na nasa loob rin. So, yung E, nasa 7th fret pa rin yan nakabar. Dito naman sa 9, 2nd string, 3rd, tsaka 4th. Okay? Ayan yung E. Okay, ayan. Tapos pupunta kayo ng A minor na wala ng open close parenthesis. Tapos D na wala na rin open close parenthesis. Okay? So yung D nasa 5th fret pa rin siya nakabar. Dito naman sa 7th fret, 2nd string lang, 3rd tsaka 4th. Okay, ayan. Para kayong naka-E, bumaba lang kayo ng dalawang fret. Okay? Ayan, D na walang open close parenthesis. So, yung 5 chords na yan, 2 beses nyong gagawin. Okay? Yung 5 chords, 2 times nyong gagawin. So, sasampulan ko kayo, no? Hindi na lang natin i-introhan para hindi humaba masyado yung video natin. So, ganito naman siya kapag kinantahan sa verse. Ako sa'yo'y nagtataka, parang nagbago ng damdamin mo sa'kin. Di ka namamansin. Isa pa? Bakit ba sabihin mo, malaman ko, nagulang ba ako? Lagi kang may tampo, mahal kita yan ay. So, papasok na doon yung kanyang chorus, no? So, proceed na tayo doon sa kanyang chorus. So, dito mga ka-idol sa chorus, lahat ng chords ng chorus nasa loob ng open-close parenthesis na, no? So, yung chords dyan is E minor na. So, yung E minor, nasa 7th fret nakabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7th fret nakabar. Sa 8th fret, 2nd string. Sa 9th fret ay 4th string, tsaka 3rd string. Ayan yung E na gagamitin natin. Tapos, pupunta kayo ng B minor. Tapos C.
So yung C, nandito lang siya sa 8th fret. Okay, sa 8th fret nyo ibabar. Dito naman sa 9 ay 3rd string. Sa 10th fret naman ay 5th string tsaka 4th string. Ayan yung C na gagamitin natin. Tapos pupunta kayo ng D. Okay? Yung 4 na chords, 2 times nyo munang gagawin. Pag nagawa nyo ng 2 times, pupunta ulit kayo ng B minor, E minor, A minor, tapos D. Pagkatapos yan, pupunta naman ulit kayo ng G, B minor, A minor, tapos D. Okay, so ulitin ko lahat ng chords ng chorus na sa loob ng open close parenthesis. Okay? So ganito naman siya kapag kinantahan sa chorus. Okay? Mahal kita, yan ay alam mo ba? Huwag kang mag-iisip na ako ay nagbago na sa'yo. Di ko magagawa kung nagkulang man ako. Ako'y patawarin mo, mahal ko. Tapos papasok ulit yung verse. Okay? So yung sinabi kong whole verse kanina, yun na yun. Doon naman kayo papasok sa second verse, doon sa part ng kailanman asahan mo ako dapat sa'yo. So, babalik kayo doon sa second verse na yun, okay? Pagkatapos doon, chorus ulit hanggang matapos na yung kanta, okay? So, ganun lang naman siya kadali. Sa mga nagre-request dyan, no, mag-request lang kayo para magawa natin ang tutorial. At, syempre, sana nagustuhan nyo tong tutorial natin at good luck sa bago nyong matututunan.